Sa isa pang malaking balita pa rin, susubukan daw ng militar na tuparin yung sinabi ni Pangulong Duterte nitong Sabado. Sabi niya sa loob ng 3 araw, tuluyan ang masusupil ang grupong Maute. Ingat na ingat daw ngayon ng mga sundalo natin sa kanilang operasyon dahil ayaw nilang madamay yung mga hawak na biyag ng teroristang grupo. Mula sa Marawi, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, ayon sa Western Mindanao Command, ang AFP ay aabot sa 20 foreign ISIS fighters ang nasa Marawi City ngayon. Nitong nakaraang Sabado, ito ang sinabi ni Pangulong Duterte kaugnay sa problema sa Marawi. This will be over in about 3 more days. Were it not because government is bound by rules and the values of civilization, I can end this war in 24 hours. Alam mo, bumbahan ko lang lahat yan. Pero ayaw magbitaw ng salita ng militar. Sa ika-14 na araw dito sa Marawi, tuloy-tuloy ang bakbakan. We will try. Given the deadline, we have to finish that. Given the deadline, but we will also consider the actual situation there pertaining the presence of the civilians. Ingat na ingat daw ang militar sa operasyon sa Marawi dahil ayaw nilang mapahamak ang mga hawak na bihag ng Maute Group na ginagawa di umanong human shield at ayaw ding bakbakan ng mga moske na pinagtataguan naman ng mga bandido. Pinag-aaralan namin mabuti. Hindi ko sinasabi dito pero pinag-aaralan namin mabuti kasi may kautusan si Chief of Staff that we will avoid doing that as much as possible. Tinatayang nasa 50 armadong bandito pa raw ang nasa Marawi kasama si Isnilon Hapilon. Nasa 20 naman ang mga dayuhang ISIS. 8 ay namatay sa engkwentro. Hindi pa makumpirma ng AFP ang tungkol naman sa sinasabi ng Indonesian Defense Minister na may 1,200 na ISIS di umano sa Pilipinas. Nagtungo sa Marawi City si Presidential Peace Advisor Jesus Dureza para tutukan ang pagsagip sa mga residenteng naipit sa labanan. Kahapon, mahigit 100 residente ang nasagip pero nahinto ng magpaputok ang mga bandido. Pinag-aaralan daw ni Dureza kung paano masagip ang iba pa. Gusto raw sana nila ng mas matagal na ceasefire. Remember yung ceasefire, it goes both ways. It can also be an opportunity for the enemy to take advantage. It can also be an opportunity for us to be able to save lives. So we have to balance this. Habang nagpe-presscon sina Dureza at Westmincom Commanding General Carlito Galvez Jr., isang lalaki ang biglang humingi ng tulong. Naiwan daw sa bahay nila ang kanyang asawa. Sana, mahal na President, tama na. Hindi natin kaya ito. May kinumpirma ng ilang sources ng GMA News na nakaantabay ngayon ang mga emisaryo para muling pumasok doon sa conflict zone para naman makausap ang Maute Group sa planong ikasang isa pang rescue operation, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.